Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Pag nilagay natin sa lupa, o lagay natin sa binaon natin sa ilalim ng lupa, sa tubig, natutunaw siya, nagiging carbon dioxide and water. Nandito tayo ngayon sa isang terminal ng jeep sa may Aurora, Cubao para i-test gaano nga ba karumi yung mga sinasakyan nating jeep. Hindi ko naman mapansin yung mga germs na nakakuha doon na ganun pala kadumi yun. Nakisali na rin ang Makati City sa plastic ban ay pinatutupad na ngayon sa 8 lungsod sa NCR. Ito'y bilang tugon sa lumalalang plastic pollution sa bansa. Ang ordinaryong plastic, 500 hanggang 1,000 taon bago mabulok, kaya nakasasama raw sa kalikasan. Bukod sa plastic ban, may solusyon din ang Department of Science and Technology. Ito ang biodegradable plastic na nabubulok sa loob lamang ng 70 araw. Ang simpleng plastic bag, 100 taon ang bibilangin bago matunaw at mabulok. Ang malalaki at makakapal na plastic naman ay maaaring umabot sa 500 taon hanggang 1,000 taon. Pero alam nyo ba na mayroon ng plastic na nabubulok sa loob lamang ng ilang linggo? Ang Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology o DOST ay naghain ng solusyon para sa plastic pollution. Ito ang biodegradable plastic. Gawa raw ito sa starch, kaya't bukod sa ligtas gamitin, nabubulok ito sa loob lang ng 3 buwan. Itong composition yung galing siya sa isang starch, which is a natural material. Pag nilagay natin sa lupa, o nilagay natin sa binaon natin sa ilalim ng lupa, sa tubig, nagkakaroon siya ng degradation or biodegradation. So natutunaw siya, nagiging carbon dioxide and water. Meron din itong sangkap na nanoclay na pampatibay. Parang it's a kind of minerals na itong klase ng clay na to, pwede nating i-synthesize, pwede nating baguhin ang itsura niya para maging nanoclay. So, nung hinalo natin yung nanoclay sa starch, na-improve yung mechanical properties niya. O, yung strength niya is na-increase. So, ito po yung starting material natin is starch. Lalagyan po natin siya ng water. Lagyan ko na yung water natin. And glycerol. Ipinakita sa amin ng DOST kung paano ginagawa ang biodegradable plastic. Yung gagamitin natin ngayon para lutuin. Kasama ang sangkap na tubig at glycerol, inilagay nila ang starch at nanoclay sa isang makinang panghalo. Pagkatapos ng 2 minuto, unti-unti naman itong ipinapasok sa tinatawag nilang extruder machine para ito'y maging plastic. So manual yung ginagawa namin. So iikot po yung machine. Makikita natin na from the powder, makakaproduce siya ng plastic na. Bukod sa mga plastic bag, balak din nilang gumawa ng mga plastic utensils at plastic bottles. Ito na kaya ang solusyon ng lahat ng problemang idinudulot ng malabundok na dami ng plastic. Isa sa mga itinuturong dahilan ng paulit-ulit na pagbaha ay basura. Ayon sa datos ng MMDA, 16% sa 700 tonelada ng mga basura na nakabara sa mga estero at kanal ay mga plastic at styrofoam. Ayon naman sa datos ng Global Industry Analyst, tinatayang nasa 200 at 60 milyon tonelada ang nagamit na plastic ng buong mundo noong 2008. Ang plastic daw ay higit na nakasasama sa kalikasan mula produksyon, transportasyon hanggang sa paghahakot, pagtatapon at pagtatanggal sa mga basurang plastic sa mga estero ay gumagamit ng sangkaterbang fossil fuel na nagbubuga ng mga greenhouse gas na nagpapabago at nagpapainit naman sa klima. Dagdag pa, ang pagsusunog ng mga basurang plastic ay nagbubuga ng mga lasong kemikal na lalong nagpaparumi sa hangin at maging sa supply ng pagkain. At kung mapatupad ng tuluyan ang biodegradable plastic, hindi na rin marahil kakailanganin ang mga napakaraming panukalang batas na magbabawal sa plastic. Tulad ng SB 1368 na nais magkaroon ng aktibong regulasyon ng pagre-recycle, SB 1543 na may layuning kontrolin ang paggamit ng mga plastic, SB 1103 na naglalayong bigyan ng libreng reusable bag ang mga consumer ng supermarket, at House Bill 4840
o tinatawag na Plastic Bag Regulation Act of 2011. Kung sakaling mapatupad ang biodegradable plastic, marahil pwede nang bawiin ang mga ordinansa ukol sa plastic ban sa mga lokal na pamahalaan. Nitong Hunyo 20 lang, ipinagbawal na ang plastic sa lungsod ng Makati. Bawal na rin ang non-biodegradable materials tulad ng styrofoam. So sa ating pong ordinansa, bawal po ang magbenta, bawal po ang mag-distribute, no? At bawal po ang gamit ng mga plastic bags, particularly doon sa dry goods, no? Yung sa wet goods po, inaalaw namin doon sa primary packaging, preferably degradable at saka dapat 15 microns pataas. Yun po ang dapat na ginagamit nila. Ang establishmento na lalabag sa nasabing ordinansa ay pagmumultahin ng 5,000 o maaaring makulong sa loob ng 30 araw hanggang 1 taon. After 3 days, ma'am, pag hindi nakapag-comply yung mga violators, ma'am, City Hall ng Makati, pinadadalahan po ng SOMO ng City Court ng Makati yan. Then afterward, pag hindi pa rin nila po in-entertain yung pinadalang SOMO ng City of Makati, like business po, ma'am, tinikita natin, maaaring maapektuhan yung business permit nila. Kaya na bang mapawalang bisa ang ganitong banta ng mga biodegradable plastic? Sa kasamaang palad, hindi pa rin. Dahil malayo pa ang tatahakin nito bago ito maging panlunas sa mga epekto ng plastic pollution. Hindi pa rin daw singtibay ng biodegradable plastic ang synthetic plastic. At dahil hindi sapat ang supply ng bulto-bultong raw materials na kakailanganin sa paggawa nito, kakaunti lang ang magagawa at may kamahalan pa. Kasi yung raw materials na ginagamit natin is ginagamit for food application. So, the starch bas, pagkain siya. At ito rin ang dahilan ng pagtutol ng grupong Eco Waste Coalition. Pag-aalala ng grupo, ang paggamit ng starch sa paggawa ng biodegradable plastic ay makakaubos daw ng supply ng pagkain. Biodegradable and compostable plastic. Yun yung galing sa starch. Starch comes from corn, potato, kamote, kasaba, yung lahat na yan. But they compete with food. Habang hindi pa nagagamit at patuloy pang pinagbubuti ang imbensyong katulad ng biodegradable plastic, sa ngayon ang tanging solusyon para maibsan ang ating problema pagdating sa basura ay ang pagkakaroon ng tamang disiplina sa pagtatapon nito. Sa ganitong paraan, nailalayo natin ang ating sarili sa kalamidad. Ako po si Renzo Kiko, ulat para sa reaksyon.